Sa episode na 'to, pag-uusapan natin kung ano yung workflow, 'no, pagkakasunod-sunod na kailangan nating i-request sa client kapag may catch-up project tayo. Kung freelance bookkeeper ka at gusto mong kumuha ng, ah, clean up project ng libro, o ng accounting project, clean up project type, tapusin mo 'tong video na 'to para mabigyan kita ng idea kung ano yung workflow, kailangan mong hingin pagkakasunod-sunod, kailangang linisin as a freelance bookkeeper sa libro ng client. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle. 4 years ng experience ko sa freelance bookkeeping at pag-uusapan natin ngayon kung ano ang clean up project sa kliyente. Okay, clean up project. Explain natin yan at tapusin nyo to ang video na to. Let's go. Ang cleanup project, 'no, ganito kasi 'yan. Sa freelance bookkeeping, marami tayong puwedeng i-offer. Freelance bookkeeping. Sa freelance bookkeeping, meron tayong tinatawag na billable hours. We bill our clients based sa na-render nating oras sa business nila, 'no? Regardless kung anong ginawa natin, regardless kung ano yung timeline, lahat-lahat. In an operation, we have what we call billable hours. At meron din tayong tinatawag na project based. Ito, naka-base sa hours. Ito naka-base sa objective. Kumbaga, parang sa nagpapagawa ng bahay, ito, arawan. Kaso nga lang sa US, orasan kasi dun eh. Oras yung tinitimbang eh. Dito, sa project base, parang pakyawan. At isa sa mga type of project sa project base ay clean up. Ano yung clean up? Ang clean up project, basic lang 'yan, 'no? Ang clean up project, si client may business siya. May business siyang, kahit ano. Dahil solo siya or understaffed siya, hindi niya naasikaso ang kanyang bookkeeping. Hindi niya naasikaso. So, operate lang siya ng operate, 'no? Benta lang siya ng benta, purchase lang siya ng purchase, bayad lang siya ng expense, etc. Nang wala siyang recording, nang wala siyang sariling record, nang wala siyang update sa kanyang QuickBooks, sa kanyang accounting software. Nag-operate lang siya sa kanyang business nang hindi niya iniisip 'yan. Operate lang siya ng operate. Now, bakit magkakaroon ng backlog? Bakit magkakaroon ng cleanup? Kasi kailangan ang accounting reports para makapag-tax return or tax file na tinatawag. Kaya ang daming hiring around January to April na clean up project. Ang dami niyan. Kapag naghahabol na yung client ng pagbabayad na ng tax return, kailangan na mag-file ng tax, tapos mga rush project na. Ito yung clean up project na tinatawag. Okay? Now, kung sinasabi natin na lahat ng operation, lahat ng sales, lahat ng purchase, lahat ng expenses, ginagawa lang ni client araw-araw nang wala siyang accounting, aray ko. Meaning yan, minsan nga ang range ng ano mo, aayusin mo from, sabihin nating 1 year to 2 years. Kasi minsan may mga client na sa unang taon nag-a-amend. Nagfa-file ng extension. Kaya worth of 2 years na yung book na dapat nilang ayusin para makapag-file sila sa
previous pa at saka sa previous year. So, parang 2 years ang kakailangan nilang bayarang tax return kasi nagfa-file sila ng extension. Now, meron ding ibang 1 year lang, may iba nga 8 months lang kasi may bookkeeper pa sila nung mga nakaraan, hindi lang natapos kasi wala na silang pambayad sa bookkeeper tapos kailangang mag-cut ng expenses. Kaya ito yung napili nilang way, magpa-clean up na lang every time magfa-file ng tax. Ayos, nakuha ba? Kuha yan siyempre. Now, ano yung kailangan mong malaman o anong kailangan mong procedure para ma-accomplish mo yung clean up? Ito muna, i-identify muna natin yung objective ng clean up. Ano yung goal natin pag magki-clean up tayo? Paano natin masabi na lahat, paano natin masabi na nagtagumpay ang ating clean up project? May criteria akong sarili na ginawa ko. Unang criteria, bank reconciled. Yan. Siyempre, kailangan reconcile na yung bank, tapos yung CC, reconcile na yan. Pangalawa, presentable report. Kasama to sa tax preparation. Kailangan yung report na ipapasa mo o ipapasa mo sa accountant ng client is presentable na. I mean, ready to file na siya. Meaning, yung mga amount na i-input na lang sa system, sa tax software, para makapag-submit na ng tax at makalculate na yung tax return ng client. Pag hindi yan, magkakaroon lang yan ng maraming revision. Sasabihin ng tax na, ito, yung category na to, redundant, so i-merge mo na lang. Itong category na to, wala siya, hindi siya nag-i-exist, ano mo na lang. Tapos, kapag S-Corp, balance ang FS such as balance sheet. Accurate na lahat ng mga asset, liability, at equity all recorded and accurate. Magkakaroon ng problema pag yung asset hindi declared, especially pag bumili ng property yung client. Within the span of time na hindi na record, kailangan lahat ma-record yung asset, updated yung liability, at yung equity medyo hindi naman siya masyadong sa mga small business, hindi siya masyadong importante, pero kailangan pa rin siya na dapat accurate as much as possible. So ito yung criteria at objective na kailangan nating ma-meet kapag tayo ay nagki-clean up project. Okay? I-screenshot nyo lang yan. Yun na yun. Yung objective natin. Now, ano yung kailangan nating gawin? Pagkakasunod-sunod process para makapag-catch up tayo sa ating libro. Okay, ganito. Step by step. Hindi nyo ito makikita sa kahit na sino. Kasi mga supot silang lahat. Hindi, joke lang. Step by step, paano mag-clean up project. Makinig kayo ha. All ears dito. Clean up project for bookkeeping. Number 1, formally close the recent filed year. Ano meaning yan? For example, ang kailangan bayaran is 2024 and 2025. Dapat yung 2023 sa libro ay closed. Paano mo i-close yan? Kailangan mo hingin yung tax return ng 2023. Pag ito yung sundin natin. No? Client,
Kailangan ko yung tax return ng 2023 kung hindi mo pa nabayaran yung 2024, 2025. Hingin mo yon. At kapag nakuha mo yung tax return, adjusting entry mo na, adjust entry, adjust, tapos ilock mo na. May lock feature sa QuickBooks eh. Para hindi na ma-move, para hindi na mapalitan yung mga amounts na nakalagay at mga transactions, hindi na madagdagan, hindi na mababawasan. Adjusted na, tapos nakalock na. Okay? Make sure ito muna. Huwag niyong kakalimutan yan. Pangalawa, syempre, huwag kakalimutan ang bank and credit card statements. Yan. Huwag kakalimutan yan. At ito pa. Kapag nakuha natin bank and credit card statements, may tinatawag kasi tayong scenario na ginagamit minsan ng client ang personal card nila for business use. And it's still tax deductible and it's still qualified para mas minimize pa yung tax. Kasi kahit personal funds niya yun, it is still used for business operations. So kailangan mong makuha yung receipts used for ops using the personal funds. Yan. Bakit receipt kailangan? Kasi kailangan i-attach mo yon. Kailangan i-attach mo yon, tapos ma-document yon. Kasi for audit, maano pa rin yan. Kailangan hanapin yan. So, receipts used for operations using the personal funds. Walang problema doon as long as actually napatunayan na ginamit siya for business use. Walang problema doon. Para mahulog pa rin yun na investment, tapos yung investment ginamit for personal, for business use. Okay? Ano pang kailangan gawin? Ano pa ba? Kuha mo na yung ITR, kuha mo na yung bank statement, kuha mo na yung credit card statement, receipts using the personal funds. Ang apat na kailangan mong hingin ay ang loans and asset purchases. Closing statement yan minsan, closing statement, or deed of sale, or loan statement. Di ba? Yan. So, loans and asset purchases, kailangan mong hingin yan. Kapag nakuha mo na lahat-lahat yan, syempre, ang gagawin mo na dyan is the actual bookkeeping. Ha? Dito pa kami mag-bookkeeping? Ang dami na namin hiningi. Oo. Pero kapag hiningi mo na to, sure ball, mabilis na lang yung bookkeeping process mo. Kasi kompleto na yung kailangan mo eh. Kompleto na yung mga need mo. Import mo na lang yung bank and credit card statements, import mo na lang yung receipts, gawin mo na lang ng entry yung loans and asset purchases, tapos magbo-bookkeeping ka na. Tapos, kasama sa bookkeeping is yung reconciliation, categorization, at adjusting. Yan. Tapos, step number 6 dyan is clean up the reports. Finalize mo na. And number 7, papa-approve mo na. Diba? Napakasimpleng pakinggan. Napakasimpleng steps. Pero sa actual, napaka-dilubyo kasi minsan may hindi nagko-cooperate na client. Minsan matagal mag-reply. Pero ito na yung snapshot kung ano kailangan mong gawin pag may clean up project. Okay? Tanong, malinaw ba? Malinaw yan. Sobrang linaw ko mag-explain eh. Confident ako eh. Oh, tanong.
Before natin 'to i-end yung recording. Mabangis ba pagka-explain? Oh, gusto niyo ba i-screenshot? Hindi niyo ata maintindihan yung ano ko diyan, eh. Anong walang background? Walang background sa ano, accounting, okey. Wala ng tanong? Okey. So, yun ang pinaka-snapshot at pinaka-dapat mong gawin kung gusto mong magkuha ng cleanup project. Salamat sa panonood at salamat sa pagtapos ng video na 'to at maraming salamat sa tiwala niyo sa'kin. Join kayo sa Discord community, dun tayo maging magkakaibigan. Ayos! Meron din tayong libro, nasa link, okey? Bye.